For today's video, mag-assemble tayo ulit ng ating TV console. Ayan. Bali, may 3 drawer siya sa pinakailalim niya, tsaka shelf lang na nakatayo. Kasi po-floating AAPC natin yung ating wall cladding natin, yung pinaka pader niya. Ganun lang magiging itsura ng ating simpleng wall TV console o TV console natin yan. Ito na yung ating vertical na cabinet. Yan, papansin niya, sinukat ko yung pinakaloob ng ating cabinet. Yung pinakaloob niya ay meron siyang sukat na 60.5. Yan. Then, dito sa 60.5 na yan, bali meron siyang, ilalagay ako dyan na tatlong plyboard. O yan, yung tatlo na yan, ililess natin yan sa 60.5. Yung pinakaloob ng ating, carcass, ayan, 60.5, ililess natin yung tatlo na yan. Meron na lang siyang, yan, ililess natin siya. Inactual ko siyang iless para makita rin natin dito. Ayan. 60.5, tapos niless natin yung tatlong flyboard. Para makuha natin yung equal size ng ating carcass. Ayan. 60.5 na less natin yung tatlong plyboard na ilalagay natin. Bali, meron na lang siyang 155.2. Yan, 155.2 yung kinalabasan. Pag niless natin yung tatlong plyboard na ilalagay natin na bilang pahalang sa kanya. Ayan. I-divide natin na siya sa 4 plus 1 kasi yan. Kung tatlo yung board, plus 1 natin yan. Kasi magiging yung butas niya, yung bibilang natin. 4 na butas yung mangyayari dun sa ating carcass o yung sa ating ginagawang cabinet. Ayan, 4 na butas. Pagka dinivide natin yan, isa lalabas dito, isa 38.8. Ayan, yan yung ating magiging pang division o yung ating magiging sukat ng ating per square o per box. Ayan. Kumuha ko rito ng kapirasong retaso natin na plyboard at dito natin gagawin nating spacer. Ayan. Kung mapapansin nyo dyan, yung ginamit ko metro, ayan, nakahila siya dyan. Ayan, meron siya ditong sukat na ayan, 38.6 lang siya. Yan, 38.6 lang yung ating nakuha rito. Yan. Pagka ganyan ang ginamit nating sukat, isa lalabas lang siya na 38.6. Pero pag inatras natin siya rito sa 10, ayan, mag-start tayo ng 10 para mas accurate kasi kapag ganitong sukat natin. Ayan, papansin nyo dyan, isa number 10. Sakto lang siya sa pinakaguhit. Pero pagka sinukatan natin siya rito sa pinakadulo, isa accurate na yan. Yan, papansin nyo dyan, isa bali 48.8 siya. Ayan, saktong-sakto siya sa 48.8. Ayan, dahil less than yan, kaya 38 lang yan. Kaya ganito ako kumuha ng ating pagsukat. Ayan, papansin yan, sakto siya sa 10. Kasi yung pinakadulo ng metro natin, isa gumagalaw yun. Hindi siya, doon siya nagkakaroon ng problema. Kahit na 2 cm lang yun, is malaking diferensya yun kapag nagsama-sama. Kaya dito ako kumukuha ng ating pang spacer. Doon sa 10, tsaka natin siya kukuha na ng sukat. Kaya ito, isaktong-sakto lang to na 38.8. Ayan, papasin nyo dyan, oh. Ayan, sukat na sukat siya. Yun yung ginawa nating spacer para dito sa ating ginawa na carcass o yung ating pang divider. Ayan, bali 4. Ayan, papasin nyo. Saktong-sakto siya. Ayan, papasin nyo dyan, oh. Binitawan ko pa yung ating pinasukat pero hindi siya naglagawa nga na sakto-sakto lang yung ating ginawa na pang divider dito. Ganyan ako kumuha ng ating pang partition para sigurado tayo na sukat siya. Yan, pero pagka ganito sukat na natin, ginawa rin natin dito, isa makapansin nyo dyan, isa 38.8. Ayan, sakto-sakto yan. Almost same size lang siya. Ayan, oh. Malabo lang yung cam, pero sakto-sakto lang siya sa sukat. Yan, same size siya. Yung pinaka-4 na sulok na yan, yung 4 na butas na yan, isaktong-sakto siya.
Yan yung technique ko sa pagkuha ng equal size ng ating butas. Yan. Dito naman gagawin ko naman dito yung pinaka TV panel niya. Yan, kumulang ako ng maritaso natin dito. Nagkatako dyan ng mga 1.5 inches. 1.5 inches lang, hindi ko naman kailangan na sobrang laki dyan. Yung 1.5 inches lang na yan, yun lang yung ginamit ko dyan. Para yung mga ritaso natin is magamit pa natin. Yun lang ginamit ko dyan na pang paikot para kumpal lang yung edging ng ating TV panel. Tsaka nailer ko lang siya. The same time, may glue stick siya. Kasi hindi ko na siya ginamitan ng black screw o ng pako. Okay na, matibay na siya. Kasi maliit lang naman yung ating ginawa na pang edging. At dito gagawa naman ako rito ng ating French clip. Ayan, papasin niya na pinortify ko na yung ating circular saw. Yung circular saw na lang ginagamit ko na pang 45 para sa ating French clip. Ayan. At saka take note, dapat kung alin yung mag-asawa, dapat mag-asawa yung gagawin natin na pang French clip para sigurado tayo na lapat siya. Kung alin yung pinagbiyak natin, siya rin yung kapareha ng ating gagawin na French clip para sigurado tayo na walang magiging gap yung ating French clip. Ayun, sinasabi ko na kailangan talaga dapat isa actual or yung dalawang magkapares na yung ilalagay natin para wala siyang maging gap. Kasi once na magkaiba siya o dalawang 45 ginamit natin, hindi natin masasigurado na talaga naka 45 siya. Same siya na pares ang 45. Unless yung kapag biniyak natin siya na mag-asawa siya, yung isang buo siya na biniyak natin, mas kakasigurado tayo na lapat yung ating pagka-French clip. At importante rin kasi na lapat yun para mas maging matibay yung ating pagsabit. Yan, kukunin lang natin dito yung pinaka-center ng ating sa may TV panel. Ilalagay natin yung pinaka-square na yan. Yan, make sure lang din na square yung ating box na yan para sigurado tayo na maging maganda yung ating pagkakasabit yan. At saka nailer ko sa ilalim, ngayon magkapako naman tayo dito sa pinaka-front niya. Para mas maging matibay yung ating pagkasasabitan ng ating TV. Yan, kinukuha ko lang muna rito yung pinaka sukat sa ilalim para mailipat natin yung guhit dito sa ibabaw para hindi tayo magkamali ng pagpako. Yan, ito yung ating French clip. Ayan. Ayan, yung mag-partner na yan. Yan. Yung isang partner, isa nakapabaliktad siya para kumawit siya doon sa may pader. Para siya nakahook. Kailangan medyo maraming glue rin para mas matibay yung ating pagkasasabit. Dahil hindi rin naman kasi basta-basta yung TV na ilalagay dyan. May kalakihan din siya. Dito ginagawa ko na yung tatlong drawer niya.
Bali ganyan yung style natin sa paggawa ng drawer para yung sa ilalim niya isa matatago yung pinaka backer board niya. Yan, sinusukatan ko naman dito yung lalagyan natin na plywood sa ilalim o yung kanyang pinakapangsalo. Bali 1/4 na plywood lalagyan natin dyan. Yan, suksok lang yung ating paglalagay ng ating pangsalo. Yan. Siyempre, lagyan din natin ng glue para mas matibay, lalo sa front niya. Then dito, diskarte ko, yan, kung papansin nyo, nag-nailer muna ako dyan. Yan, nailer ko muna yung part ng front, tsaka ako mag-iskwala. Yan, kapag iskwalado na siya, mag-nailer ulit ako dito sa mga gilid. Ayan, para hindi na siya gumalaw. At ito na, primer na natin lahat ng pinagmasilyahan natin. Yan, minasilihan ko na kasi lahat ng mga edging niya at ang mga pinagpakuan, tsaka ko siya pinrimer ng black. Yan, or gray. Yan, para hindi siya bumakat dahil kulay puti yung ating magiging pintura dito. Yan, so primer na siya lahat. Yan, lahat ng mga pinagmasilyahan natin ng body filler. Ayan. Then dito ilalagay natin dito yung push to open. Ayan, bali sa drawer na tatlo dito isa yung pinaka-front niya isa clear or wala kang makikitang handle doon kundi clear lang siya. Then ang pag-open sa kanya isa push to open. Ito yung push to open natin ilalagay dito isa, ito yung pinaka-mechanism niya. Yan, after natin siya maiskwala, para sigurado tayo na nasa siya, yan, lalagyan natin siya ng tanda para hindi na lumiko yung ating black screw. Yan, is okay na nga yung ating open, push to open. Yan. Siyempre dito sa pinaka-drawer niya, meron siya nakalagay dito na yun na parang washer. Diyan tumatama yung ating push to open para mag-lock. Ayan, papasin nyo, yan, naglalak siya. Then push to, pagka pinush, open siya. Yan, adjustable naman yan. Yan, pipihitin na siya paluwag or pahigpit kung para gumanda yung lapat ng ating drawer face. Ito, mag-umpisa na tayo magkabit na sa ating customer. Sasabi ko na rito yung kabiyak ng ating French clip. Lantat yung butas na ginawa ko rito. Medyo na lang ginamit ko dito 10mm na expansion bolt. Yan, bali 3 piraso lang yan. Kaya medyo matibay na yan kasi expansion bolt yung gagamitin natin dyan. Medyo malaki. Yan, after na makalagay natin yung magkapares na French clip, napakasimple lang. Yan, sasabit lang natin siya. Yan, ganun lang siya, napakatibay niya na. Yan, kasi magkaklading pa rin ako dito. Kaklading natin yung buong wall na yan, is kaklading natin siya. WPC panel. At ito na nga yung ating outcome ng ating ginawa rito. Ayan, at napaka-elegante niya ng tignan. Yan, ganun lang guys, and thanks for watching. Hindi ka nang dinalugo sa Ate Carol. Yan, una-una kasi sabi ko talaga singil ako talaga ng cladding na ganyan. Nasa 2K to 1.5 na. Imagine mo nga, di magkano na pumapatak yung kanya. Nag-wiring ka pa. Yung 2K nga. Hindi, kuya, no? Totoo naman eh. Sakto-sakto kuya yung alarm ni tatay. Oh, ganda oh. Ito mo naman. Hindi pala na ano yung lapat.
Tumawad na lalo,